Yo, what's up mga Ka-Off Duty License Sounds? So for today's video is mag-unbox tayo ng amplifier, integrated amplifier from Ace, yung Ace 205N. Ayan, so i-unbox natin yan guys. So without further ado, let's go! So, first is, tour muna natin to. Tour ko muna kayo dito. So, ito yung reverb. Tapos, ito yung, yung effects volume niya. Ito, effects volume. So, ito yung reverb, effects volume. Tapos, meron siyang microphone bass and microphone treble. So, ito yung microphone volume niya. Ayan, so may kanya-kanya siyang microphone bass at saka treble or parang EQ niya guys sa microphone. Tapos ito yung channel A na volume knob niya guys. Smooth lang siya. Wala siyang parang sa ibang kasi is parang nagki-click, tama ba? So ito is lang smooth lang siya guys. Ayan. Tapos dito yung microphone 1, saka ito yung microphone 2. So ito guys sa input. Ayan, para pwede siyang Bluetooth, pwede siyang yung line niya. Pwede. Tapos ito yung common naman to sa mga integrated amp guys. So ito yung play and pause, tapos forward, saka backward yan. Tapos ito hindi ko pa alam ito guys. So sa mga nakakaalam or sa mga nakabili nito guys, paki-comment na lang guys kung para saan tong remove tsaka yung SQU and priority. I think yung priority guys is parang microphone priority kung maglalagay ka ng music guys. Parang sasalain niya yung yung instrumental, bali mauna talaga yung marinig natin yung vocals. Yun sa pagkakaalam guys. Kasi sa ibang integrated amp, yun yung parang naging function niya. Ayan. So ito yung channel B. Ayan, channel B or volume ng sa channel B natin. Tapos yung bass, treble, ito yung parang EQ niya guys para sa kabuuan or sa music guys. Bali itong ditong treble tsaka bass para sa microphone lang guys. Ayan. So music volume para sa kung maglalagay o magbo-bluetooth ka ng music guys, magpe-play ka. Ito yung music volume niya guys. Ayan. So dalawa siya guys. So goods na good siya. Alright. And guys, so sa likod naman, sa back part, or sa likod ng ating integrated amp, ito, ibang-iba talaga siya sa common na integrated amplifier. Kung makita nyo yung, yung sa Kevlar na GX7, sa Sakura, ayun. So, ibang-iba talaga siya guys. Kasi yung terminal guys, meron siyang banana plug. Ayan, naka-banana plug. At saka, speak on type. Ayan, ito yung gustong-gusto ko kasi talagang secure na secure yung speaker wire natin kapag naka-speak on type na siya. Ayan. So dito yung sa power niya guys, power supply. Ayan. Tsaka yung link niya guys is naka XLR na. So aside sa XLR guys, pwede ring PL jack. Ayan. So pwedeng PL jack. So kung hindi available ang yung PL jack, so meron tayong pang XLR. Ayan. So at saka isang plus point sa akin dito guys, no, yung fan niya. Ayan. Dalawa. Isa dito, tsaka isa dito. I think parang
4 inches ata to guys. Hindi ako nagkakamali, parang 4 inches to or 3 inches. Ayan. So, malaking tulong to guys kasi dalawa na. Ayan. Yung power supply niya guys, sisilipin natin sa loob kung makikita natin. Ayan. Pero according kay Ace, yung power niya guys is ayan. Ito yung according kay Ace guys. So, makikita nyo itong 205N. Hindi na nga lang makikita. Focus natin. Ayan. 205N. Ayan. Kung naka-stereo mode siya guys is 200 watts RMS yan siya guys. Hindi yan siya PMPO. Okay? Magkaiba yan. Ayan. Kung naka 4 ohms siya guys, ito. 250 watts RMS. Ayan. Ayan. So, ito yung mga specs niya guys. Hindi nga sinama si LX20 no. Pero si LX10 lang. Ayan. Well anyway. Ito pala LX20. Ayan. Si A3 or LX20. Ayan. So, ito yung sa amplifier natin guys is si 205N. Ayan. So, ito yung mga specs niya guys. Pag binili nyo, meron na siyang kasamang ganito. Ayan. So, I think kung convert natin sa PMPO, hindi ako sure guys ha, pero nasa, let's say mga nasa 700 to 800 watts PMPO per channel guys. Ayan. Yan yung siguro. Pero sa mga nakakaalam guys ng conversion ng RMS to PMPO, paki-comment na lang guys, please help. Ayan. Ayan guys, so ito yung power supply niya guys. Medyo mahirap lang siyang tingnan pero I think klaro naman yung 53 volts 053. Ayan. So, yun na nga guys, no, na-unbox na natin itong amplifier na to ng Ace or AC205N. Ayan. So, sa mga beginner dyan guys, for me, sulit na sulit to guys sa halagang napakababa talaga. At saka sa mga nagsisimula na wala pang mixer is napakalaking tulong nito guys. Gawa ng kanyang effects na reverb. Ayan. So, napakaganda nito guys. So, for me, sulit na sulit to. So, salamat Ace sa paggawa ng ganitong klaseng amplifier. So far, ito yung pinakamagandang integrated amp na na-purchase ko. So, yun mga Call of Duty Lights and Sounds. So, till next unboxing. Alright.